Mahinahong lumakad si Diseo sa harap ng lahat. Ang kanyang tingin ay malamig pero puno ng kumpiyansa. Mga iginagalang na miyembro ng Grand Garden Sword Squad, may espesyal akong alok sa inyong lahat. Ang kanyang boses ay umalingaw sa field. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Namula sa galit ang bise-kapitan. Itinuro niya ang kanyang espada kay Diseo at sinigawan, akala mo ba susuko kami ng ganoon kadali? Sa halip, lumapit si Diseo kay Jiang Nuo. Bamulong siya, maging tapat tayo, kapitan. Gusto mo ring tapusin ang labang ito gaya ng ginawa ng elder, di ba? Dahil sa babalang iyon, namutla ang mukha ni Namgang Hang. Tiningnan niya ang training ground na sira-sira na dahil sa laban, at mahinahong nagpatuloy si Diseo. Ang sinumang nakasaksi sa isang high-level na duel, siguradong makakaramdam ng pagnanais na sumali sa laban. Pero kung naghahanap ka ng away, dapat mong hanapin ang matandang master na may iisang braso doon, hindi ang isang batang gaya ko. Sa narinig, agad na itinaas ni Paoloon ang kanyang ulo, ang matalas na tingin ay nakatuon kay Diseo na nagpakita ng kaunting ngisi. Ang kanyang mga mata, na puno ng masamang balak, ay lumingon kay Namgang Hang. Kung papayag kayong itigil ito dito, ako ang baalang mag-ayos ng isang private duel sa inyong dalawa. Kapag handa na kayo, hanapin niyo lang ako. Pagkatapos ay lumingon siya sa squad ni Mungkang. May ngiti sa kanyang mga labi. Pero kung tatanggi kayo, walang duel na mangyayari. Makikipag-team up lang kayo sa kanila at tatapusin ito sa isang boring na paraan. Naipit sa pagitan ng dalawang pagpipilian, nag-isip si Namgang Hang. Sa wakas, lumapit siya kay Namgang Jo. Yumukod siya ng may paggalang. Patawarin niyo po ako. Ako ang mananagot sa bagay na ito. Nalito si Namgang Jo, walang ideya sa nangyayari. Anong sinasabi mo? Hindi na sumagot si Namgang Hang. Bumaba na lang siya sa stage. Agad na nag-anunsyo ang officiator, eliminated na si Namgang Hang. Ngumisi si Diseo ng matagumpay. Para sa mga mandirigma ng angka ng Namgang, ang tagumpay ay hindi ang pinakamahalagang premyo. Ito ay ang pagkakataon na lalong lumakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang karapat-dapat na kalaban. Tumingin siya sa paligid at nagtanong, ganoon din ang nararamdaman niyo, di ba? May pag-aalinlangan sa mga mata ng lahat. Patuloy silang tinutukso ni Diseo. Tutulungan ko kayong makahanap ng mga kalaban na kapantay niyo, kaya bakit hindi niyo nalang itigil ito? Nanahimik ang buong team habang isa-isang ibinababa ang kanilang mga espada sa sahig ng arena. Lumingon sila at nagsalita ng may paggalang. Batang Panginoong Namgang, patawarin niyo po kami. Pinanood ni Namgang Jan ang eksena, nagngangalit ang mga ngipin sa galit habang tahimik na minumura ang mga ito. Muling sumigaw ang announcer. Ang panalo sa match na ito ay si Diseo. Sa narinig, tumalon si Diseo sa ere, tuwang-tuwa, sumasabay sa hiyawan ng crowd. Nanalo tayo, natalo natin ang pamilyang Namgang. Ang mga hiyaw ng tagumpay ay umalingaw sa bawat sulok. Asher Dragon Team, ang hindi matatalong kampyon. Napakagandang laban. Sina Baton at Mungkang ay punong-puno ng yabang. Sumabog ang hiyawan sa buong stadium. 9 Demons. 9 Dragons. 9 Dragons. Tumalikod si Diseo, naiirita, bumubulong. Mukhang ako lang ang hindi nakakarinig. Biglang may boses na pumutol sa ingay. You, Diseo. Lumingon siya ng nakangiti. Ano yun? Sino yun? Sa second floor corridor, isang miyembro ng pamilyang Namgang ang kamakaway ng bandila. Ang kanyang mukha ay puno ng excitement habang sumisigaw, pang-apat na batang Panginoon. Pang-apat na batang Panginoon. Dito po, dito po. Nahiya si Diseo at tumalikod ng siko siya ng isa. Hoy, tingnan mo, tinatawag ka ng pang-apat na batang Panginoon. Umiling si Diseo. Ngayon ko lang nakita yan. Noon naman dumating sina Shuang Nan, Hong Na, at Lian Yen, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti ang batang Panginoon sa sarili, salamat at napanatili ko kayo sa tabi ko. Nilapitan nila siya, ginulo ang kanyang buhok at kinurot ang kanyang mga pisngi, walang tigil sa pagsermon. Anong nangyari sa iyo? Ang putla mo, at ang tuyo ng balat mo. Biglang may isang hindi kilalang kamay ang pumasok sa paningin ni Diseo. Tumangala siya at nakita si Namgang Jan na nag-aalok ng kamay ng may palakaibigang ekspresyon.
Kailangang aminin, sinorpresa mo ako. Natalo mo ako ng patas. Kinamot ni Diseo ang kanyang ulo habang tinatanggap ang handshake. Siyamba lang yun, kuya. Kung lalaban tayo ulit, siguradong hindi ako mananalo. Natawa si Namgang Jan. Masyado kang mapagkumbaba. Humakbang siya para maupo sa pwesto ng nanalo. Pero biglang may na-realize si Namgang Jan. Lumingon siya at agad na nagtama ang tingin nila ni Shuang Yan. Binigyan siya ng dalaga ng isang magalang na tango. Si Diseo na nakatayo sa tabi niya ay nagulat at naisip, teka, ano yun? Anong meron sa kanilang dalawa? Eksakto sa sandaling iyon, isang mabigat na pouch ng pera ang lumipad papunta kay Diseo. Nasalo niya ito ng napakabilis. Mula sa kabilang dako, lumakad si matandang Jiangman, dala ang isang chest na puno ng pilak. Ngumiti siya ng malapad at nagsabi, dahil sa iyo, kumita ako ng malaki. Tumawa ng malakas si Diseo. So tumaya pala ang matanda sa akin, ha? Bagay na bagay tayo. Pati ang ngiti natin ay magkamukha. Pagkakita sa eksena, hindi napigil ang sabihin ni Hoya, nagiging magkamukha na talaga kayong dalawa. Lumapit si Namgang Dayan, ang mukha ay masaya. Batang Panginoon, paano natin hahayaang lumipas ang ganito kagandang araw nang wala lang? Itinuro ni Diseo ang langit at idineklara, sige, sagot ko ang lahat ngayon. Lumingon ang lahat sa kanya, sabay-sabay na nag-cheer. Humakbang din si Gi, dagdag pa niya, huwag kayong mag-alala sa inumin o pagkain. Nakahanda na ang lahat, ngumisi si Diseo. Hindi problema ang pera, at ang pagiging kuripot ngayon ay magmumukha lang akong kawawa. Agad na sumigaw ang crowd sa pagsang-ayon. Mabuhay ang ating provider. Sigaw ni Diseo, hoy, ako ang magbabayad dito. Samantala, isang grupo ng mga nakatatanda ang tahimik na nakaupo, ang mga mukha ay seryoso. Ang isa sa kanila ay kumunat ang noo at bamulong, hindi ito ordinaryong bagay. Tumingin siya sa pinuno ng pamilya, ang ekspresyon ay seryoso habang nagpapatuloy, isang elder ng Namgang clan ang natalo. Kahit ang Grand Garden Sword Squad, isa sa ating pinakamalakas na unit, ay napilitang sumuko. Para sa martial world, ang pamilyang Namgang ay parang langit, hindi matitinag. Ikinuyong niya ang kanyang kamao, ang boses ay mahina, at gayunpaman, ngayong araw, dahil sa kanila, ang langit na iyon ay nagkaroon ng lamat. Sabi ng isa pang elder, nagbalik na ang mga halimaw sa mundo ng mga tao, sa pangunguna ng pang-apat na batang Panginoon. Pinangunahan ni Diseo ang prosesyon, habang ang iba naman ay tahimik na sumusunod sa likuran niya. Isang lalaki ang mahinahong nagsabi, ngayon ay nakasisiguro na tayo. Si Diseo ang susunod na tagapagmana ng pamilyang Namgang. Ang balita tungkol sa tagumpay ng Azure Dragon Squad laban sa Great Garden Squad ay mabilis na kumalat na parang apoy sa buong mundo ng martial arts. Ang mga nakasaksi sa laban ay hindi matigil sa pag-uusap habang paalis. Hindi ko akalaing mabubuhay ako para makakita ng laban na kasing galing yun. Naglalakad sila sa kalye, at ang kanilang walang katapusang papuri ay nakakuha ng atensyon ng isang pulubi sa malapit. Napahiyaw ang pulubi sa gulat. Ang Azure Dragon Chuta, nagmamadali niyang niligpit ang kanyang mga gamit at patakbong nagtungo sa isang abandonadong barong-barong. Hinihingal siyang sumigaw, Chief. May malaking balita. Itinulak niya ang pinto, malaking balita, Chief. Hindi ka pwedeng matulog ngayon. Gising. Ang Chief, na nakahiga sa isang lure-lure na banig, ay naglabas ng naiiritang ungol, umupo, at bamulong, oras na ba para kumain? Isang imahe ng isang matandang lalaki ang kislap sa isip ng pulubi, at idineklara niya ng may paninindigan, ang master ay nasa Namgang Estate. Nagtanong ang chief, lito, ano? Samantala, sa sekta ng Wuwang, isang sigaw ang umalangaw mula sa pangunahing gate. Senior brother, may bumulalas, buhay pa siya. Sa pangalang mungkang, tinalo pa niya ang main elder ng Namgang clan. Sumagot ang isa pa, tama iyan. Ang Grandmaster ay kasalukuyang nasa estate ng pamilya Namgang. Nag-aalalang nagtanong ang isa, hindi ba dapat tayong pumunta agad sa Namgang clan para sunduin ang Grandmaster? Sumimangot ang lalaki. Iyan ay dahil wala kang ideya kung gaano katraidor ang mga miyembro ng Namgang clan.
Kung hindi siya aalis doon sa sarili niyang kagustuhan, wala tayong magagawa. Sa ngayon, mas mabuting maghintay ng pagkakataon at obserbahan ang sitwasyon. Sa Shaolin Temple, isang galit na Menchi ang nagmarcha palabas, may hawak na tungkod. Hinabol siya ni Minthian, nagsusumamo, "Abot, pakiusap, kailangan ninyong kumalma." Lumingon siya at umungal, "Paano mo masasabi sa akin na kumalma? Hindi kapag naririnig kong ang ating master ay masarap ang kain at tulog sa Namgang Estate, habang ang Shaolin Temple ay napapabayaan." Nag-atubili si Minthian, ang mga mata ay kakikitaan ng pagkalito. Ang lahat ay buo pa naman. Hindi ba ito pagpapala para sa buong mundo ng martial arts? Ang ikawalong master ay buhay pa. Sa narinig, lumambot ang kanyang boses. Lumingon si Menchi at nagtanong, "Deo, ilang taon na ang batang pinili ng ating master ngayong taon?" Agad na sumagot si Minthian, "Mga 13 taong gulang." Sa narinig, kumagalpak siya ng tawa. "Well, kung gayon ay talagang kailangan ko siyang makilala. Bukod sa ating master, tiyak na marami pang iba. Isang batang personal na pinili ng master mismo. Sobrang curious ako sa kanya." Habang nangyayari ito, ang kanilang master ay tumatawa pa rin ng malakas, patuloy na nagbubuhos ng inumin para kay Do. Nakatitig si Diseo sa eksena sa harap niya, sinasabunutan ang sarili sa panik. Ano ba ang lahat ng ito? Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat. Sa isang panig ay ang mga tao mula sa Strategist Hall at sa kabilang panig naman ang mga tao mula sa Medical Hall. Mas tumindi ang kanyang kaba nang makitang pati ang mga tao mula sa Golden Cat Hall ay naroon din. Lumapit si Lihan at tinapik siya sa balikat ng may ngiti. Ngayon ay isang masayang okasyon. Hindi ba dapat ay lahat tayo ay nag-e-enjoy? At saka, ang batang Panginoon ang nanliliber sa lahat. Ikinuyong ni Diseo ang kanyang mga kamao, nag-iisip sa pagitan ng mga nagngangalit ng ngipin, "Wala akong intensyong ilibre ang buong grupong ito." Tumayo siya at sumigaw, "Sige, sabihin na nating konektado sila sa mga kapatid ko." Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang mesa. "Pero bakit narito rin ang pangalawa kong kapatid at ang buong Day-One Sword Squad?" Binigyan siya ni Namgangjo ng isang mapanuksong ngisi. "Nabalitaan ko kay squad leader Namgang Pil na inimbitahan mo kami. Hindi ba tama iyon?" Tumawa siya ng malakas sa malungkot na ekspresyon ni Diseo. "Ang aking mahal na nakababatang kapatid ay naghahanda ng malaking party, bilang kuya, paano ako mauupo lang sa isang tabi?" Inisip ni Diseo sa sarili, kahit sino makikita na inilalabas lang nila ang kanilang inis sa talunan. Lumapit sa kanya si Namgang Jan. "Isang lasing ang Bamanat, so ano ngayon? Kung ako iyan, kakalagkarin ko ang bawat fighter dito. Bilang direktang descendant ng Namgang clan, dapat kang maging mas mapagbigay." Nagdilim ang mukha ni Du. Ikinuyong niya ang kanyang kamao, umuungol, "Seryoso ka bang sinusubukan mong buhusan ng gasolina ang apoy?" Ang lalaki ay patuloy lang sa pagsasalita. "Kung tatanungin mo ako, hindi naman masama ang atmosfera rito." Napatigil ang kamao ni Diseo. Tumingin siya sa paligid. Ang lugar ay punong-puno ng enerhiya. Ang mga lalaki ay magkakaakbay na parang walang nangyari. Lahat ay nagsasama-sama, maingay at magulo. Sina Namgang Chin at Mungkong ay parang mag-best friend, nagbubuhos ng inumin para sa isa't isa. Ilang oras lang ang nakalipas, halos magpatayan na sila, pero ngayon, tumatawa sila na parang nasa family reunion. Tiningnan sila ni Du at napilitang sumang-ayon, "Pambihira." Lumingon siya para tanungin si Namgang Jan, "So, magkano ang kinita ko ngayong araw?" Nag-compute si Namgang Jan sa kanyang isip bago sumagot, "Tingnan natin. Dahil tumaya ka ng 200 leyang, nanalo ka ng tumataginting na 200,000 leyang." Sa narinig, ngumisi si Diseo at nag-anunsyo, "Sige na nga." Sa ganyang kalaking panalo, hayaan silang kumain at uminom hanggang sa bumagsak sila. Naghiyawan ang lahat ng sabay-sabay, inom. Inom hanggang sa hindi na makapag-isip. Sumingit si Namgang Dion. Napakasaya nito, habang lahat sila ay lasing na naghihiyawan. "Inom, inom." Sigaw ng isa habang ang isa pang lalaki ay tumalon sa mesa para sumayaw. Hindi pwedeng hindi sumayaw sa ganito kasayang lugar. At lahat ay nag-cheer sa kanya. "Yeah, nice moves.
Si Namgang Chin, na ang mukha ay pulang-pula na sa alak, ay tinapik si Baton sa balikat at itinuro ang kanyang sariling dibdib. Baton, ikaw at ako, isang round. Hinawakan siya ni Namgang Hang mula sa likod. Elder, kailangan ninyong pumila. Kahit elder ay hindi pwedeng sumingit.